Gusto ng ating bida na maabot ang tuktok ng martial arts, pero alam na niya na isa itong posisyon na hinding-hindi niya kailanman makakamit, gaano man siya magsumikap. Gayunpaman, desperado siyang maabot ang kanyang pangarap, at dahil dito, nagpasya siyang sundin ang isang alamat na naipasa sa bawat henerasyon. Ayon dito, mayroong isang gintong prutas na matatagpuan sa loob ng isang santuwaryo na binabantayan ng isang dragon. Ito raw ang prutas na nagbibigay ng immortalidad. At pagkatapos ng isang mahirap at mahabang pakikipaglaban sa dragon, naabot ng ating bida ang gintong prutas. Nagulat siyang makita na totoo pala talaga ang prutas. At umupo siya sa bangkay ng dragon na parang isang tunay na mananakop bago niya ito kainin. Siya ay kumpiyansa na sa pagkain ng prutas ay maaabot na niya ang tuktok ng martial arts. Ang pangalan ng ating bida ay si Gilfus Eldrian at kinilala siya bilang pinakamalakas sa buong mundo. Makalipas ang ilang dekada, tumanda na si Gilfus at nasa kanyang huling sandali. Napapaligiran siya ng kanyang pamilya at nakaupo sa tabi niya ang panganay niyang anak na si Gileyang. Napansin ni Gilfus na malungkot ang kanyang anak at sinabihan niya itong maging mabuti, dahil dumating na raw ang kanyang oras. Malungkot si Gileyam na malapit na niyang mawala ang kanyang ama tulad ng pagkawala ng kanyang ina. Habang malapit na siyang mamatay, naiisip ni Gilfus ang tungkol sa immortalidad, na prutas at napagtanto niyang isa lang pala iyong kalokohan. Gayunpaman, nakahanap siya ng aliw sa katotohanang biniyayaan siya, ng asawa at mga anak. Sinabi niya sa kanyang mga anak na naging maganda ang kanyang buhay at wala siyang pinagsisisihan. Bagamat sa kaloob-looban niya, isa itong napakalaking kasinungalingan. Ang totoo niyan, pinagsisisihan ni Gilfus na hindi siya nagkaroon ng mas maraming oras para maabot ang tuktok ng martial arts. Makalipas ang ilang sandali, pumanaw na siya at bigla niyang iminulat muli ang kanyang mga mata. Gulat na gulat siya at nagtataka kung bakit. Iba ang itsura ng lahat. Naramdaman niyang magaan ang kanyang katawan at nang lumingon siya, napagtanto niyang mayroon siyang mga kamay ng sanggol. Dito niya napagtanto na isa na siyang sanggol at nasa loob ng kuna. Hindi siya makapaniwala ngunit sinubukan niyang pakalmahin ang sarili dahil isa siyang 10 star sa nakaraang buhay niya. Napagtanto ni Gilfus na hindi normal ang kanyang kalagayan, at nagsimula siyang mag-isip kung sino ang gumawa nito sa kanya. Bigla, pumasok sa isip niya na ang sinasabing prutas ng immortalidad na kinain niya ay hindi pala talaga para sa immortalidad. Ang kapangyarihan ng prutas ay reinkarnasyon, hindi immortalidad, tulad ng dati na niyang hinala. Napangiti siya dahil para sa kanya mas maganda pa itong swerte. Dahil dito, naniniwala siyang sa wakas ay maaabot na niya ang tuktok ng martial arts. Napansin niyang may iba pang mga sanggol sa paligid niya at dahil nasa isang hiwalay siyang gusali, nahinuha niyang marahil ay muli siyang isinilang sa pamilyang Elragon. Gayunpaman, nagsimula siyang magtaka kung bakit napakaraming sanggol sa kwarto. Sakto namang pumasok ang mga katulong na may dalang mga bote. Lumapit sila sa isa sa mga kuna at kumuha ng isang sanggol na goblin para pakainin. Nagulat si Gilfus nang makakita ng goblin sa kwarto, at nagtaka siya kung ano ang balak gawin ng mga katulong. Matapos painumin ang goblin ng isang pulang likido, ang goblin ay sumabog, at tumalsik ang dugo sa mukha ni Gilfus. Nasindak siya sa nakita at gumapang ang takot sa kanyang katawan habang sinusubukan niyang alamin kung ano ang nasa loob ng bote. Nagpasya ang mga katulong na haluan ito ng kaunti at ipagpatuloy ang pagbibigay nito sa mga bata. Hindi nagtagal ay binuhat si Gilfus ng isang katulong habang iniisip pa rin niya kung ano ang ipinainom sa goblin na naging sanhi ng pagsabog nito. Malinaw niyang nakikita na hindi gatas ang laman ng bote, bagkus ay tila ito nag-uumapaw sa mahika. Hindi siya makapaniwala na pinapakain ng mga katulong ang mga sanggol ng isang bagay na napakadelikado. Itinulak ng katulong ang bote sa kanyang bibig, at nang matikman niya ang laman nito, sa wakas ay napagtanto ni Gilus na ito ay dugo ng isang sinaunang dragon. Hindi siya makapaniwala kung gaano sila kabaliw para painumin ng dugo ng dragon ang mga sanggol. Sa wakas ay naintindihan niya kung bakit sinabi nilang hahaluan nila ito, nagpasya siyang kailangan niya itong idura, ngunit naalala niya na nakalunok na siya ng kaunti. Gayunpaman, napag-isip-isip niya na hindi siya mamamatay sa kaunting dami nito, napansin niya na iniluluwa rin ng ibang mga sanggol ang substance at nagpasya siyang ito ang pinakamabuting gawin bago pa siya sumabog.
At doon niya napagtanto na baka nagkakamali siya sa pagdura nito. Napagtanto niya na kung hihigupin niya ang lahat ng kapangyarihang mahika, baka malampasan pa niya ang kanyang dating sarili at tuluyang maabot ang rurok ng martial arts. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari, pero nagpasya siyang gamitin ang sitwasyon sa abot ng kanyang makakaya. Ininom niya ang lahat ng laman ng bote na may mukhang determinadong ipakita sa lahat kung bakit hindi sila dapat bumangga sa kanya. Maging ang katulong ay nabigla nang makitang masayang iniinom ni Gilfos ang dugo ng dragon na ipinapainom sa kanya. Natutuwa rin ang katulong na umaayon sa kanila ang mga pangyayari. Pagkatapos niyang inumin ang buong bote, inilagay siya pabalik sa kanyang kuna at napagtanto niyang nakaligtas din ang ibang mga sanggol sa pagsubok na iyon. Tulad ng isang ordinaryong sanggol, nagsimula siyang makaramdam ng antok mula sa pagkabusog. Pagkalipas ng 7 taon, nakita si Gilfos na sinasanay ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagpapatong ng malaking bato sa kanyang mga paa habang gumagawa ng one-handed push-up. Umabot siya sa 1,000 push-up bago niya itinulak ang bato. Sa malayo, tinitigan niya ang kanyang maskuladong katawan at inamin niyang gusto niya ito. Lumalabas na ang pangalan ni Gilfos ngayon ay Zeke Eldrian. Iniugnay ni Zeke ang lahat ng lakas na taglay niya sa kalidad ng dugo ng dragon na kanyang ininom. Ang dugo ng dragon ay tila nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan, at maging ang mga sanggol na nakainom lang ng kaunti ay nagkaroon ng mga katawan na higit na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Salamat sa tunay na pinagmumulan ng kapangyarihan ng banal na dragon na kanyang nasipsip na sa dati niyang buhay. Nagawa ni Zeke na kunin ang bawat patak ng natatanging kapangyarihan ng sinaunang dragon. Dumaan sa isang transformasyon na maging siya ay ikinagulat. Gayunpaman, napansin ni Zeke na isa pa rin siyang 1-star na mandirigma, na labis niyang ikinadismaya dahil dapat ay nasa 4 na bituin na siya. Sa esensya, ang isang bituin ay ang tunay na pinagmumulan ng kapangyarihan na siniksik hanggang sa sukdulan nitong limitasyon. Iniisip mo na ang iyong katawan ay isang universo, at hinahayaang gumalaw ang mga bituin sa loob. Lumalabas na pahirap ng pahirap sa bawat bituin dahil kung mas maraming bituin, mas malaki ang lakas. At si Zeke sa dati niyang buhay ay umabot sa ranggo ng 10 bituin, na siyang dahilan kung bakit siya ang nag-iisang tao sa buong mundo na nakagawa nito. 7 taon na ang nakalipas mula nang ipanganak si Zeke bilang anak ng kasalukuyang pinuno ng pamilyang Elragon. Ngunit isa siyang anak sa labas. Patay na ang kanyang ina, at ni minsan ay hindi nagpakita ang kanyang ama. Si Zeke ay hindi makapaniwala na isang basura ang kanyang ama. Tila, muli siyang nabuhay pagkatapos ng 1 milenyo kung saan ang mundo ay naging isang lugar para mamatay ang mahihina sa kamay ng malalakas. Mayroon ding isang kakaibang ritual na kilala bilang ang pagsubok ng dragon. Tanging mga sanggol na makakaligtas sa pag-inom ng dugo ang dapat sanayin bilang mga mandirigma ng Elragon, ngunit si Zeke ay hindi pa nakakatanggap ng kahit anong pagsasanay mula kanino man. Sinubukan niyang tanungin ang katulong ng ilang mga katanungan, pero ang katulong ay simpleng sumagot na wala siyang karapatang sabihin ito. Naglabas ng sama ng loob si Zeke sa katulong, ipinaalala sa kanya na ang mga nakapasa sa pagsubok ay dapat makakuha ng pagsasanay sa pakikipaglaban, pero napapaligiran lang siya ng mga katulong at walang kahit isang tagapagturo na makita. Kumikilos na parang manika ang katulong habang tinatanong si Zeke kung may kailangan siya, pero sinabi niyang wala. Sa totoo lang, si Zeke ay kayang-kaya ang sarili niya dahil mas nakatuon siya ngayon sa pagpapalakas ng katawan kaysa sa pagsasanay sa pakikipaglaban. Pagkatapos ay tinanong ni Zeke ang katulong kung maaari siyang bigyan ng impormasyon tungkol sa ibang mga bata sa pangunahing pamilya, pero pareho lang ang ibinigay sa kanya ng katulong. Nasagot na wala siyang karapatang sabihin ito. Sinubukan ni Zeke na paikutan ang usapan para makakuha ng sagot, pero ang katulong ay nanindigan sa kanyang sagot. Inis na inis si Zeke habang iniisip kung ito lang ba ang kayang sabihin ng katulong. Pagkatapos ay tinanong ni Zeke ang katulong kung nasa bahay ba siya para apihin, pero pinabulaanan ito ng katulong, sinasabing inutusan sila na asikasuhin ang kanyang mga personal na pangangailangan. Napansin ni Zeke na ang katulong ay isang mandirigmang may 3 bituin at para sa pagsasanay sa pakikipaglaban ay matutulungan siya nito. Dahil hindi nakakatulong ang katulong, nagpasya si Zeke na oras na para pumunta siya sa gubat. Hindi siya makapaniwala
na 3 taon na siyang nakatira kasama ang isang katulong at wala silang tunay na koneksyon. Umasa si Zeke ng sagot, pero wala siyang nakuha mula sa katulong na tila hindi na siya pinapansin ngayon. Pumasok si Zeke sa gubat at kumain ng maraming makalalasong halaman na halatang napakasama ng lasa. Gayunpaman, wala siyang pakialam dahil itinuturing niya itong bahagi ng kanyang pagsasanay. Bigla, siya ay nakapansin na tila may sumusunod sa kanya. Nagtataka siya kung bakit may sumusunod sa kanya at hindi nagpapakita para magsabi ng kahit ano. Binaliwala niya kung sino man iyon at nag-focus sa kung ano ang paparating sa harap niya. Bigla, nakakita siya ng isang galit na baboy ramo sa kanyang harapan. Napagtanto niya na ang itim na ulap na nagmumula sa taong sumusunod sa kanya ay hindi umiral sa kanyang nakaraang buhay, kaya't nagtaka siya kung ano nga ba ito. Gayunpaman, nagpakita si Zeke sa baboy ramo, at gaya ng inaasahan, sumugod ito papunta kay Zeke. Napangisi si Zeke nang mapagtanto niyang nakuha niya ang atensyon ng baboy ramo. Kumuha si Zeke ng perpektong tindig para madaling maiwasan ang baboy ramo, at nang ang baboy ramo ay nasa lantad na lugar, pinakawalan ni Zeke ang isang suntok sa tiyan nito. Nag-iwan ito ng nakakatakot na epekto na dumurog sa mga laman loob ng baboy ramo at agad itong napatumba. Humanga si Zeke na sa isang magaang tapik lang mula sa kanya, na isang mandirigmang may isang bituin, ay nagawang patumbahin ang baboy ramo. Kaya napagtanto ni Zeke na ang kalidad ng bituin ang mahalaga, hindi ang dami. Kinuha ni Zeke ang baboy ramo at inilagay ito sa kanyang balikat habang pauwi. Nagsalita si Zeke tungkol sa kung paano siya pagod na sa pag-iisa at iniisip niyang maglakbay sa isang pakikipagsapalaran. Gayunpaman, napagtanto niya na ang dagat lang ang tanging lugar na maaari niyang puntahan, kahit na gusto niyang pumunta, kahit saan. Samantala, ang kakaibang lalaki na sumusunod kay Zeke ay nagulat na nagawa niyang patumbahin ang isang baboy ramo sa isang suntok lamang ng hindi nakakatanggap ng kahit katiting na pagsasanay sa pakikipaglaban. Bukod dito, hindi siya makapaniwala na si Zeke ay talagang napansin na nagtatago siya. Sa madaling salita, napagtanto niya na si Zeke ay hindi isang normal na bata. Dahil ang kanyang ina ay namatay ng bata at walang interes sa kanya ang kanyang ama, napagtanto niya na walang paraan para makatanggap si Zeke ng tamang edukasyon. Gayunpaman, hindi siya pinapayagang tumakas dahil siya ay anak ng pamilya, ulo. At dahil dito, siya ay isinailalim sa pagmamanman. Napagtanto ng kakaibang lalaki na ang mga bagay-bagay ay nagiging mas interesante sa bawat sandali. Umuwi si Zeke at napansin na mayroong mga bisita sa bahay. Nararamdaman niya ang lakas ng mga bisitang ito at iniisip niya kung ano ang kailangan nila mula sa kanya. Lumapit siya sa pinto para makinig sa kanilang usapan at sa kanyang naramdaman, wala namang masamang balak mula sa kanila. Sa wakas ay binuksan na niya ang pinto at nakita ang ilang lalaki sa silid at tinanong niya sila kung bakit sila naparito. Napansin niya na ang mga lalaki ay may emblema ng Elragon sa kanilang mga damit. Lalo siyang na-curious dahil dito at nagtaka kung ano ang gusto ng mga lalaki mula sa kanya. Sakto namang sinabi ng mga lalaki na nandito sila para kunin siya dahil kailangan niyang sumailalim sa isang pagsusulit. Si Zeke ay halos mabaliw nang marinig ito dahil walang sino man ang nagsabi sa kanya tungkol sa kahit anong lintik na pagsusulit. Hindi nagtagal, si Zeke ay dinala sa pangunahing bahay. Hindi niya inasahan na babalik siya pagkatapos ng 1,000 taon mula nang siya ay nawala. Mula roon, binihisan si Zeke ng uniforme ng mga lalaking dumating sa bahay. Lumalabas na dinala siya sa pangunahing bahay hindi para magpasarap kundi para pumasok sa akademya na kilala bilang Dragon's Nest. Ito ay isang akademya na itinatag ng pamilyang Lagan at lahat ng isinilang sa pamilya ay hangad na makapasok sa akademya. Tila, lahat sila ay tumatanggap ng edukasyon pagsapit nila ng 7 taong gulang at ngayon ang entrance examination, pero si Zeke ay walang natanggap na anumang edukasyon. Gayunpaman, walang magawa si Zeke kundi kunin ang pagsusulit dahil ito ay mandatoryo, na siyang dahilan kung bakit siya dinala mula pa sa kanyang tinitirhan sa gubat. Bigo si Zeke sa lahat ng nangyayari at dahil dito ay napayuko siya sa sakit. Habang dumadaan ang ibang mga estudyante sa harap niya, isa sa kanila na may asul na buhok, si Langus, ang lumapit sa kanya. Si Langus ay mula sa Old Scale Village at tinanong niya si Zeke kung siya ba ay ayos lang o may problema.
Lumingon si Zeke para tingnan siya at pabalang siyang tinanong kung ano ang kailangan niya. Mukhang mahiyain si Langus dahil sinabi niya kay Zeke na sinusubukan lang niyang tumulong dahil mukha siyang namomroblema. Nagulat si Zeke sa paglapit ni Langus. Nararamdaman niyang mahiyain ito, pero napansin niyang mayroon siyang kakaibang kapangyarihang dumadaloy sa kanya. Tumayo si Zeke at humingi ng paumanhin sa kanyang inasal, pagkatapos ay ipinakilala niya ang sarili, at sinabi kay Langus na nalilito lang siya kung ano ba ang pinaplanong ipagawa sa kanila ng mga pinuno ng pamilya. Sumagot naman si Langus, na hindi naman nagbabago ang laman ng pagsusulit taon-taon. Gayunpaman, nilinaw ni Zeke ang sitwasyon. Sinabi niya kay Langus na siya ay talagang walang kaalam-alam kung tungkol saan ang pagsusulit. Nagulat si Langus nang mapagtanto niya na ang lalaking nasa harap niya ay talagang walang alam sa pinag-uusapan nila. Nag-aalala si Langus kung magiging ayos lang ba si Zeke dahil wala siyang ideya kung ano ang kanyang haharapin sa pagsusulit. Kaya naman nagpa siya si Langus na ipaliwanag ito kay Zeke. At nang magsisimula na sana siyang magpaliwanag, isang grupo ng mga bully ang lumitaw sa likod, tinawag si Langus na bansot. Maging si Zeke ay nagulat nang marinig na may tumatawag kay Langus na bansot. Ang grupo ng mga bully ay pinamumunuan pala ng isang lalaki na si Retin, at galing din siya sa Old Scale Village. Inasar ni Retin si Langus, tinanong kung bakit ang isang bansot na tulad niya ay nandito para sa pagsusulit kung pwede naman siyang umuwi, at maglaro na lang. Hindi pa rin nakuha ni Langus ang pang-iinsulto at sumagot siya na naparito siya para sa pagsusulit, pero sinigawan lang siya ni Retin. Sinabihan ni Retin si Langus na isa siyang basura at imposible para sa isang tulad niya na makapasok sa akademya. Patuloy na pinagtawanan ni Retin si Langus habang ipinapaalala sa kanya na ang kanyang ama ay isang mock dragon. Napansin ni Zeke na galit na si Langus dahil nakita niyang kinuyong nito ang kanyang kamao. Lumalabas na ang pamilyang dragon ay may hierarkiya na itinatag ng isang ganap na monarko, ang mga baguhan ay kilala bilang mga lesser dragon. Ang mga karaniwang sundalo ay kilala bilang mga young dragon at ang mga kapitan ay ang mga adult dragon. Nasa tuktok naman ang mga nakatatanda o mga ehekutibo at kilala sila bilang mga elder dragon. Gayunpaman, mayroong isang antas sa pinakailalim na para sa mga basura at tinatawag silang mga mock dragon. Ang mga mock dragon ay yaong mga nabigong makapasok sa pugad ng dragon o yaong mga hindi nakapagtapos sa akademya. Sila ay karaniwang tinutukoy bilang mga peke, ngunit nais patunayan ni Langus na ang mga taong tulad niya ay hindi peke. Nagpa siya si Zeke na sumali sa usapan at tinanong niya si Retin kung paano nito nalaman na basura si Langus gayong hindi pa nga ito sumasailalim sa pagsusulit. Nagulat si Retin sa pakikialam ni Zeke at tinanong siya kung sino siya at kung may problema ba siya dito. Sumagot si Zeke na ayos lang siya, pero gusto niya lang malaman kung bakit sa tingin ni Retin ay imposible para kay Langus na makapasok sa akademya. Sumagot naman si Retin na ang mga taong tulad ni Langus ay mahihina. Nagulat si Zeke nang marinig ito at sinabi niya lang kay Retin na mas malakas si Langus kaysa sa kanya, at sa grupo niya ng mga basura. Ikinagalit ito ni Retin at tinanong niya si Zeke kung ipinapahiwatig ba nito na mas mababa sila sa isang tulad ni Langus. Bago pa lumaki ang gulo, isang tagasuri ang lumitaw para sabihin sa mga estudyante na ang pagsusulit para sa pagpasok ay magsisimula na. Sinabi niya sa mga aplikante na kailangan nilang kumuha ng number tag pagkatapos magparehistro. Tinitigan ni Retin si Zeke nang may matinding pandidiri, habang nangangakong tatandaan niya ang mukha nito. Nagulat si Zeke. Nagalit na agad si Retin at nagtaka siya kung bakit maiinitin ang ulo ng mga kabataan na yon. Nagulat naman si Langus na marinig ito mula kay Zeke dahil magkakaedad lang naman sila. Idinagdag pa ni Langus na kahit sino ay magagalit kung tatawagin silang mahina. Nagtanong si Zeke kung sapilitan ba ang pagsusulit, ngunit sinabi ni Langus na malaya siyang umatras kung sa tingin niya ay kulang siya sa kakayahang lumahok dito. Ikinagulat ito ni Zeke, ngunit lalo lang nitong napatunayan kay Langus na si Zeke ay walang kaalam-alam. Pinayuhan ni Langus si Zeke na umatras na lang dahil baka masaktan siya sa pagsusulit. Sinabi ni Zeke kay Langus na wala siyang balak umatras. Nagulat si Langus na makita kung gaano kakumpiyansa si Zeke kahit na wala siyang ideya kung tungkol saan ang pagsusulit. Iminungkahi ni Zeke na kumilos na sila bago magsimula ang exam. Ilang sandali pa,
Lahat ng mga aplikante ay nagtipon-tipon na. Tumayo ang taga-suri sa harap para sabihin sa kanila ang mga detalye ng pagsusulit. Ipinaalam niya sa kanila na ang kailangan lang nilang gawin ay mag-iwan ng gasgas sa bato sa kanilang harapan para makapasa sa pagsusulit. Gayunpaman, walang armas na pinapayagan maliban sa mga ibinigay ng mga taga-suri. Para gawin itong mas kapana-panabik, pinapayagan silang gumamit ng kanilang mga kamay basta't makakagawa sila ng gasgas sa bato. Inihayag ng taga-suri na lahat sila ay may tig-3 pagkakataon bawat isa, ngunit para kay Zeke ay hindi ito isang napakahirap na pagsusulit. Nasindak si Langus nang marinig ito, at nagtataka si Zeke kung ano ang ikinagugulat nila dahil ang kailangan lang naman ay magasgasan ang bato. Inaasahan na ni Zeke isang nakakabaliw na pagsusulit dahil sa pagsubok na pinagdaanan nila sa pag-inom ng dugo ng dragon. Ngunit sa kanyang nakikita, labis na nadismaya si Zeke. Iniutos na ng examiner ang pagsusulit. Na magsimula, lumapit ang unang aplikante sa bato at tinaga ito ng buong lakas, ngunit nabasag nito ang kanyang espada at nag-iwan ng malakas na pagsabog na halos ikabingi ng mga naroroon. Kahit na ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas dito, siya ay hindi nakapag-iwan ng kahit isang galos sa bato. Bumagsak sa lupa ang lalaki sa sakit at tinanong siya ng mga examiner kung siya ba ay handang gamitin ang kanyang natitirang 2 pagkakataon, ngunit sobrang sakit ng nararamdaman niya kaya hindi na niya kaya. Idineklara nila itong isang pagkatalo, at siya ay inalis na. Napansin naman ni Zeke na kakaiba ang kinikilos ni Langus at nagtaka siya kung bakit dahil ang pagsusulit ay mukhang madali lang. Tinanong ni Zeke si Langus tungkol sa bato. Inihayag ni Langus na ang bato ay tinatawag na regeneration stone, at kaya nitong ayusin agad ang anumang maliit na galos. May kakayahan din itong ibalik ang pinsala ng 100 beses kung aatakihin gamit ang purong lakas. Napagtanto ni Zeke na ang bato ay talagang grabe. Binanggit naman ni Langus na posibleng makapag-iwan ng galos dito kung ang kapangyarihan ng ether source sa loob ng isang tao ay maayos na pinaikot. Sa kanyang narinig, nalaman ni Zeke na nakasalalay pala ito sa tamang paggamit ng kapangyarihan ng ether source kaysa sa kakayahan sa martial arts ng isang individual. Sumulyap si Zeke sa mga kalahok, at napagtanto niya na mayroong malaking bilang ng mga aplikante na dapat ay makapasa sa pagsusulit. Siya ay napansin na si Reten at ang kanyang mga kasama ay sapat din ang lakas para makapasa sa pagsusulit. Mula sa kanyang kinauupuan, naririnig niya ang sunod-sunod na pagkabigo ng mga aplikante matapos mabali ang kanilang mga braso sa pagsubok na mag-iwan ng galos sa bato. Ilang sandali pa, tinawag ng examiner ang numero 315 na siyang numero ni Zeke. Natakot si Langus para kay Zeke at hinimok niya si Zeke, na umurong na lang, ngunit tiniyak ni Zeke sa kanya na magiging ayos lang siya. Humakbang si Zeke at nang mapatingin sa kanya ang examiner, siya ay nakaramdam ng napakalakas na pressure at aura na nagmumula kay Zeke. Tinanong si Zeke kung anong armas ang pipiliin niya at sumagot si Zeke na hindi na kailangan dahil plano niyang gamitin ang kanyang mga kamay. Tinanong siyang muli ng examiner kung sigurado ba siyang ayaw niyang gumamit ng armas at sinabi niyang oo, tinitiyak sa lalaki na sapat na ang kanyang mga kamao para gawin ang trabaho. Nang marinig ito ng ibang mga estudyante, nagsimula silang pagtawanan siya. Sinasabing imposibleng makapag-iwan siya ng galos sa bato gamit lamang ang kanyang mga kamao. Kahit si Langus ay hindi naniniwala kay Zeke dahil naniniwala talaga siya na baka mapunit ang kanyang mga braso at kamao. Tinya. Sinimulang sisihin ni Langus ang kanyang sarili, sinasabing dapat ay sinubukan niyang pigilan si Zeke sa pagsali sa pagsusulit. Dahil buo na ang desisyon ni Zeke sa gusto niya, sinabihan siya ng examiner na magpatuloy na. Si Zeke ay sinuri ang bato at inamin na gawa ito sa isang mineral na hindi pa niya nakikita dati. Napagtanto niya na ito ay isang bagay na nabuo pagkatapos ng 1,000 taon. Nalaman niya na marami pa siyang bagay na hindi alam, ngunit nagpasya siyang isantabi muna ang lahat ng iyon para sa hinaharap. Nagpalakas si Zeke, handa nang suntukin ang bato. Sa tindi ng kapangyarihang kanyang nilikha, naniniwala siyang sapat na ito para gawin ang gusto niya sa bato. Ang teknik na mas gusto niyang gamitin ay tinatawag na pormang panlaban ng Dragon Slayer. Isang maningning na dilaw na aura ang nabuo sa paligid ng kanyang katawan at braso habang siya ay hinampas ang braso niya sa bato.
Nagdurog ito sa tuktok ng bato sa pagtama, na nag-iwan ng malakas na ingay at isang ulap ng alikabok. Nagulat ang lahat, pero habang nakapikit ang lahat, nanatiling bukas ang mga mata ng examiner, na para bang wala lang. Nakahinga ng maluwag si Zeke, pero napansin niyang medyo advanced ang teknik para sa kanyang edad. Siya ay tiningnan ang kanyang braso at nakitang dumudugo ito at punit din ang kanyang uniforme. Sa halip na purihin ang sarili sa pagbasag ng bato, napagtanto ni Zeke na hindi pa sapat ang kanyang pagsasanay. Nagtataka naman ang ibang mga estudyante kung paano niya ginawa. Iyon, sa kabilang banda, galit na galit si Reten dahil nagawang basagin ni Zeke ang bato. Si Langus naman ay halos malaglag ang pangamula sa lupa dahil si Zeke ang huling taong inaasahan niyang papasa sa exam, maging ang examiner ay itinuturing na ang kanyang napanood ay isang imposible dahil tanging isang taong may 4 na star rank o mas mataas pa ang dapat na makabasag sa Regeneration Stone. Dahil si Zeke ay isang anak sa labas, iniisip ng examiner kung namana niya kahit paano ang kapangyarihan ng pamilya. Napagtanto rin ng examiner na nakita na niya sa ibang lugar ang ginamit na galaw ni Zeke. Pagkatapos ay lumapit si Zeke sa examiner at tinanong kung kumusta ang kanyang naging resulta sa pagsusulit. Sinabi sa kanya ng examiner na siya ay pumasa at binigyan siya ng isang bote na may berdeng likido sa loob. Tinanong ni Zeke ang junior examiner tungkol sa laman ng bote, pero tinitigan lang siya nito ng may puot, at sinabihang lumayo. Inakala na lang ni Zeke na ang bote ay isang gantimpala sa pagpasa sa pagsusulit. Bumalik si Zeke sa kanyang bagong kaibigan, at pinuri siya ni Langus sa kung gaano siya kahusay. Tinanong ni Zeke si Langus tungkol sa bote, at sinabi niyang isa itong healing potion. Nagtaka si Zeke nang marinig niya ito, at sinabi ni Langus na isa itong normal grade na healing potion. Tiningnan itong muli ni Zeke at napagtantong hindi mukhang lason ang likido. Nagsimula siyang mag-isip kung ang sinasabing healing potion ay baka isa pa lang elixir. Tila, ang isang elixir ay isang potion na gawa sa napakabihirang mga materyales, at pinagsasama ito sa mga halamang gamot na tumutubo lamang sa mga lihim na kaharian. Bukod dito, idinadagdag din ang mga purong elixir core mula sa mga divine at phantom beast. Ang pag-inom ng elixir ay agad na nagpapagaling sa luma at bagong mga sugat habang pinapalakas din ang ether ng isang tao, gayunpaman, ang pag-refine ng elixir ay napakahirap dahil ang mga sangkap nito ay napakahirap hanapin. Ito ang dahilan kung bakit bihirang lumabas ito sa merkado. Pagkatapos ay ininom ni Zeke ang healing potion, at gaya ng inaasahan, gumaling ang kanyang punit na braso. Namangha si Zeke, at napagtantong ang healing potion ay isa talagang elixir. Sinabi ni Langus na wala siyang ideya kung ano ang elixir, pero ang mga healing potion ng Elragon ay mas maganda kaysa sa mga nabibili sa tindahan. Itinuturing ito ni Langus na isang normal na bagay. Habang si Zeke ay lubos na namangha dahil lahat ng kanyang mga pinsala ay agad na gumaling, gayunpaman, napansin niya na walang ether surge tulad ng kapag umiinom siya ng elixir. Sinabi ni Langus kay Zeke na kahanga-hanga siya, pero hindi naniniwala. Si Zeke dito, tiningnan ni Zeke ang bote at napagtantong ito pala ang resulta ng kung ano ang kayang likhain ng kaalaman ng tao sa loob ng mahigit 1 milenyo. Pagkatapos ay pinaalalahanan ni Langus si Zeke na medyo malakas siya, at si Zeke ay sumagot na ang layunin niya ay maging pinakamalakas, kaya hindi siya nagulat. Si Retin at ang kanyang grupo ng mga bully ay humakbang pasulong para kunin ang kanilang pagsusulit at lahat sila ay pumasa. Hindi nagulat si Zeke dito dahil alam na niyang sila ay pumasa. Sa wakas, tinawag na ang aplikante bilang 414 at si Langus pala ito. Habang siya ay bumababa sa hagdan, napansin ni Zeke na kinakabahan si Langus at sinabihan siya nito na umayos, tinitiyak sa kanya na magiging okay lang siya. Si Langus naman ay lumingon at sinabihan si Zeke na huwag masyadong taasan ang inaasahan sa kanya. Pagdating ni Langus sa lugar ng pagsubok, pumulot siya ng isang espada, na ipinagtaka ni Zeke kung ano ba talaga ang ginagawa nito. Huminga ng malalim si Langus at pinakawalan ang atake ng kanyang espada sa bato, subalit, nabigo siyang makagawa kahit isang gasgas, at natumba pa siya sa proseso. Gaya ng inaasahan, sinabi ng tagasuri, na mayroon pa siyang 2 pang pagsubok. Muling tumayo si Langus para sumubok ulit, ngunit ang resulta
ay ganoon pa rin. Napaluhod siya sa lupa na umiiyak, iniisip kung babagsak na ba siya, tulad ng sinabi sa kanya ng mga bully niya na mangyayari. At tulad ng inaasahan, pinagtatawanan na siya ni Retin at ng mga kasama nito, sinasabing ang anak ng half-dragon ay mananatiling half-dragon. Sinabihan nila siyang sumuko na habang ipinapaalala kay Zeke na sinabi nito kanina na ang 1 taong kasing hina ni Langus ay mas malakas pa sa kanila. Pagkatapos ay sinabi ng tagasuri kay Langus na mayroon na lang siyang isa pang subok. Tinanong siya nito kung gusto pa niyang subukan ulit, at nagsimulang mautal si Langus habang nalulugmok sa kadiliman. At bigla, narinig ang boses ni Zeke, na lumitaw mula sa kadiliman, tinatanong kung ano ang ginagawa niya. Lumingon si Langus na litong-lito at iminungkahi ni Zeke na gumamit siya ng sibat sa halip na espada. Naguguluhan pa rin si Langus dito at sinabi ni Zeke na seryoso siya. Pinagsabihan ni Zeke si Langus, dahil gumagamit ito ng sandatang hindi bagay sa kanya. Tiniyak ni Zeke na kahit ilang beses pa siyang sumubok, hindi niya kailanman magagawang makasira sa bato gamit ang isang espada. Muling pinagtawanan ni Ret at ng mga kaibigan niya si Zeke, sinasabing si Langus ay tinuruan gumamit ng espada mula pagkabata at hindi kailanman kumuha ng mga aralin sa pagsibat. Kasabay nito, naniniwala sila na si Langus ay mananatiling kaawa-awa pa rin, kahit na magpalit pa siya ng armas. Tinanong ni Zeke ang tagasuri kung pinapayagan bang magpalit ng sandata sa gitna ng pagsubok. Tiniyak ng tagasuri kay Zeke na walang problema roon. Ngumiti si Zeke kay Langus, sinasabihan siyang malaya na siyang gumamit ng sibat. Nagsalita si Zeke na parang isang motivational speaker, tinatanong si Langus kung handa na ba siyang umalis bilang isang talunan, pero sumagot si Langus na hindi. Muling tumayo si Langus sa kanyang mga paa habang sinasabi kay Zeke na kanyang susundin ang kanyang mungkahi at susubukang gumamit ng sibat. Tila, ang ama ni Langus ay hindi pinahintulutang makapasok sa pugad ng dragon, at palagi siyang tampulan ng tukso. Kahit sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya sumuko, at siniguro pa rin niyang mapalaki ng maayos ang kanyang anak. Dahil sa lahat ng ginawa ng kanyang ama para sa kanya, handa si Langus na patunayan na siya ay hindi peke. Naalala niya ang sinabi ni Zeke na palagi niyang makukuha ang parehong resulta gaano man karaming beses siyang gumamit ng espada. Hindi pa niya matagal nakakilala si Zeke, pero pinipili niyang maniwala sa kanya. Gayunpaman, hindi niya alam kung paano dapat gamitin ang sibat, at sinabi lang ni Zeke na itusok niya ito ng diretsyo. Hinimok siya nito na huwag nang mag-isip ng malalim at gawin na lang. Alam ni Langus na imposible para sa isang unang beses palang hahawak ng sibat na tamaan at masira ang Regeneration Stone, pero hinding-hindi siya makakatiyak kung hindi niya ito susubukan. Kahit na ngayon lang niya nakilala si Zeke, pinipili niyang magtiwala dito. Dahil si Zeke ay naniniwala sa kanya, gusto niya ring maniwala sa sarili niya. Inayos ni Langus ang kanyang postura at napansin niya na ang enerhiya ng ether source na dumadaloy sa kanyang katawan ay talagang naiiba kumpara noong hawak niya ang espada. Sumugod si Langus patungo sa bato, at tinamaan ito, na nag-iwan ng isang malakas na shockwave. Nagsimulang tumawa si Retin at ang kanyang grupo ng mga bully, sinasabing wala namang pinagkaiba, kahit na nagpalit pa ng sandata si Langus. Gayunpaman, sa mas malapitang tingin, napagtanto nilang nagawa pala ito ni Langus. Nagulat sila nang makita ito, at maging ang examiner ay hindi makapaniwala na talagang natagos ni Langus ang bato gamit ang sibat. Ipinagmamalaki ni Zeke si Langus at pumalakpak siya para dito. Hindi makapaniwala si Langus sa kanyang mga mata nang itala ng examiner sa kanyang libro na nakapasa siya sa pagsubok. Napilitang magtanong muli si Langus para makumpirma, pero niyakap siya ni Zeke mula sa likuran, sinisiguradong nagawa niya talaga iyon. Na may luha sa mga mata at puno ng kaligayahan, niyakap niya si Zeke. Si Retin, at ang kanyang mga tauhan ay ayaw maniwala na nakapasa talaga si Langus sa pagsubok, at naniniwala silang lahat na ito ay isang tsamba lamang. Pagkatapos ay sumigaw ang examiner sa abot ng kanyang makakaya, sinasabi sa mga aplikante na tapos na ang exam at ang susunod na ay entrance ceremony. Nang marinig ito ni Zeke, nagulat siya. Hindi siya makapaniwala na ang paggasgas sa bato ang kaisa-isang pagsubok na kakailanganin sa kanila. Sinabi naman ni Langus kay Zeke na baka mayroon pang ibang pagsusulit pagkapasok nila sa akademya.
Tinanong naman ni Zeke si Langus kung ano ang dapat nilang gawin ngayong nakapasa na sila sa pagsubok. At ibinunyag ni Langus na magpapakita ang mga pinuno ng pamilyang Eldragon para magbigay sa mga kalahok ng kanilang mga salita ng pagbati. Sakto namang, isang grupo ng mga lalaking may malakas na aura ang lumitaw sa di kalayuan, na naglalakad patungo sa mga estudyante. Sa gitna nila ay may isang lalaking nakakuha ng atensyon ni Zeke, at tinanong niya si Langus kung sino ang lalaking mukhang madilim ang aura. Hindi makapaniwala si Langus na basta na lang nilait ni Zeke ang pinuno ng pamilya. Hindi nag-atubili si Zeke habang tinatawag niya ang pinuno, na isang pangit na lalaki, pero bago pa siya makapagsalita pa, tinakpan ni Langus ang kanyang bibig. Nagmakaawa si Langus kay Zeke na manahimik at huwag nang magsalita pa. At kahit na mahirap, nagpasya si Zeke na manahimik na lang. Tinitigan ni Zeke ang mga lalaking itinuturing na mga puwersa ng Eldragon. Humanga siya dahil mayroong iilang disenteng lalaki dahil karamihan sa kanila ay 6 na bituin. Gayunpaman, ang pinuno ng pamilya, si Balsa Eldragon, ay isang mandirigmang may 8 bituin, na nangangahulugang isa siyang malaking tao. Noong kapanahunan niya, iilan lang ang may 8 bituin sa mundo, at iniisip ni Zeke kung ilan na lang kaya ang natitira. Pagkatapos ay sinabi ni Zeke kay Langus ang kanyang nararamdaman. Ipinaalam niya na hindi niya gusto si Balsa. Wala siyang pakialam kung ang lalaki man ay kanyang ama o hindi. Sakto namang, humakbang pasulong si Balsa na may napakalakas na aura para harapin ang mga estudyante. Ilan lang ang binitawan niyang salita sa mga estudyante, at ito ay ang pagsasabi sa kanila na maging laman at dugo ng Eldragon. Subalit, ang mga salitang ito ay may bigat na parang dumudurog kasabay ng kanyang aura habang lahat ng estudyante maliban kay Zeke ay nagsimulang manginig. Maging si Langus ay nagreklamo sa hirap ng kanyang paghinga, pero walang naramdaman si Zeke mula sa presensya ni Balsa. Ang tanging nararamdaman niya para kay Balsa ay purong puot, kahit hindi niya alam kung bakit. Pagkatapos niyang kausapin ang mga estudyante, tumalikod si Balsa para umalis. Isa namang elder ang pumalit sa pwesto, sinasabi sa mga estudyante na ang pinuno ng bahay ay umaasa ng magagandang bagay mula sa kanila. Nakuha rin ng taong ito ang atensyon ni Zeke, at nagsimula siyang magtaka kung sino ang elder na may buhok na blonde. Napagtanto ni Zeke na ang pag-alis ni Balsa ay bahagyang nagpabawas ng tensyon sa mga estudyante, pero nanatili silang lahat na kalmado mula sa epekto ng presensya ni Balsa. Pagkatapos ay humakbang ang examiner para ibunyag na sila ay ianunsyo ang mga takdang dormitoryo. Nagulat si Zeke nang marinig ito dahil akala niya ay lahat sila ay pupunta sa iisang lugar, kaya naman nagpasya si Langus na ipaliwanag sa kanya dahil wala siyang alam. Sinabi niya na ang akademya ay may 4 na dorm. Ang mga estudyante ay itatalaga sa isa sa 4 na dorm. Ito ay ang Silangan, Kanluran, Hilaga, at Timog na dorm. Maya-maya pa, narinig ni Zeke ang kanyang pangalan at tumayo siya para umalis. Sinabihan niya ang kanyang bagong kaibigan na mag-ingat at nagpalitan sila ng magagandang salita bago siya umalis. Itinalaga si Zeke sa silangang dorm ng akademya at nagulat siyang makita kung paano nagbago ang mga bagay-bagay sa loob ng mahigit 1,000 taon. Sinundan niya ang mga direksyon na nakasulat sa papel na nasa kanyang kamay para mahanap ang daan patungo sa kanyang kwarto. Nag-aalala siya na baka magalit ang kanyang roommate dahil huli na siyang dumating at lahat ng ito ay nangyari dahil naligaw siya. Sa wakas ay nakarating siya sa pinto at buong pananabik niyang binuksan ito para ipahayag ang kanyang pagdating at batiin ang kanyang bagong roommate. Subalit, nawala ang pananabik at tuwa nang makita niya kung sino ang kanyang roommate. Hindi makapaniwala si Zeke na ang kanyang roommate ay walang iba kundi si Langus. At nang makita niya ang binata, inisip na lang niya na mayroon siyang hindi maipaliwanag na koneksyon sa kanya. Ngumiti si Langus habang sumasang-ayon sa kanya at binanggit din ang katotohanan, na nalulungkot na siya. Tinanong ni Zeke si Langus kung may plano ba para sa araw na iyon at sinabi niyang wala naman, dahil magsisimula ang kanilang pagsasanay kinabukasan. Inutusan silang magpahinga. Walang kaalam-alam si Zeke dito dahil hindi siya nakikinig sa buong sesyon ng oryentasyon. Mukha pa siyang masaya habang inaamin ito, pero para kay Langus, hindi ito isang bagay na dapat niyang ipagmalaki. Nagpasya si Langus na kalimutan na lang ang buong sesyon ng panenermon.
at iminungkahi na matulog na sila dahil mag-ensayo sila kinabukasan. Sa simula, si Zeke ay nagpaplanong takasan ang paaralan at maglakbay na lang, ngunit ang mga bagong bagay na nakita niya mula nang dumating siya sa eskwelahan, ay pumukaw sa kanyang interes. Nagpasya siyang manatili muna ng kaunti kung makakatulong ito sa kanya na matuto patungkol sa mundo pagkatapos ng isang milenyo. Makalipas ang isang buwan, sumasailalim ang mga bata sa masinsinang pagsasanay sa ilalim ng kanilang tutor. Sila ay tinuturuan kung paano ma-master ang hininga ng dragon, na ginawa ng ika-15 pinuno ng sambahayan ng Elragon. Sinabi sa kanila ng tutor, na kailangan nilang ma-master ang teknik para magamit nila ito sa anumang sitwasyon. Umiikot ang tutor. Habang binabantayan ang mga bata, napansin niya na ang ilan sa kanila ay na-master na ito at isa sa kanila ay si Leika, ang anak na babae ng pinuno ng sambahayan. Tila, sapat na ang kanyang galing para ma-classify bilang isang second star. Gayunpaman, mas interesado siya kay Zeke. Habang nahihirapan ang lahat, si Zeke ay may buhat na malaking bato sa kanyang ulo habang may hawak na dalawang dumbbell na may maliliit na bato rin. Nagsisimulang mapagtanto ng tutor ang katotohanan na minana ni Zeke, ang kapangyarihan ng pinuno. Gayunpaman, nagtataka siya kung paano niya nagagawang ma-master ang lahat dahil wala naman siyang naging guro na nag-ensayo sa kanya. Ang guro ay nagtataka lamang ngunit hindi makarating sa isang conclusion. Sa kabilang banda, si Zeke ay iniisip kung paano ang breathing technique, ang hininga ng hari ng dragon na kanyang inimbento, ay nabago at naipasa bilang hininga ng dragon. Tila, ang mga breathing technique ay paraan para humigop ng ether mula sa hangin papasok sa katawan at ipaikot ito, na sa huli ay nakakatulong para mapalakas ang ether. Gayunpaman, ang pinakamainam na antas ay nakadepende sa kakayahan at pagkamalikhain ng gumagamit. Ito ang dahilan kung bakit bawat marangal na pamilya ay pinapahusay ang sarili nilang estilo at itinatagong ligtas ang natapos na teknik. Inaamin ni Zeke na ang teknik ay ligtas at madaling matutunan, pero naniniwala siyang wala itong silbi kung magagamit lang niya ito habang nakatayo lang. Sa madaling salita, ang orihinal niyang teknik ay hinahayaan siyang gumamit ng ether habang gumagalaw. Malaki ang epekto ng teknik, pero iilan lang ang nagmana nito dahil sa kung gaano ito kahirap gawin. Pinasimple ito ni Zeke noon para magamit ng kahit sino para palakasin ang angkan, pero hindi niya inakala na ito ay magbabago at mananatili pa ng 1,000 taon. Humanga si Zeke dito at naniniwala siyang baka mayroon ding ibang mga martial arts technique na nagbago sa paglipas ng panahon. Pagkatapos ng pagsasanay, pumunta ang mga bata sa kainan para kumain. Habang ang lahat ay nahihirapang kumain dahil sa pagod, si Zeke ay sarap sa pagkain niya na parang walang pakialam sa mundo. Napansin niyang mukhang pagod si Langus at sinabihan niya itong kumain dahil hindi siya makakagalaw ng maayos kapag naubusan ng lakas. Napilitang magtanong si Langus kung paano si Zeke puno ng enerhiya habang ang lahat ay pagod na pagod. Ininsulto ni Zeke si Langus. Sinabing isa lang siyang mahina. Hinikayat niya itong kumain pa at magsanay ng mas maigi. Habang sinesermonan si Langus, napansin ni Zeke na ang ilan sa mga batang sanay ay kumakain ng kanilang pagkain. Sakto namang nilapitan si Zeke ni Leika, at dahil hindi siya kilala ni Zeke, diretsahan niya itong tinanong kung sino siya. Halos mabulunan si Langus sa kanyang pagkain nang marinig ito, at mabilis siyang lumapit kay Zeke para bumulong. Sinabi niya na, si Leika ay anak ng pinuno, pero inosenteng sinabi ni Zeke kay Langus na wala siyang kaalam-alam. Halos mamatay na si Langus sa kabahabang sinasabi kay Zeke na hindi man lang sila dapat nakikipag-usap kay Leika, tinitigan lang siya ni Zeke na parang isang tanga habang sinasabing anak din siya ng pinuno kahit na isa siyang anak sa labas. Parehong nagulat sina Langus at Leika nang marinig ito at tinanong ni Leika kung nagsasabi ba siya ng totoo. Kalmadong sumagot si Zeke na wala siyang dahilan para magsinungaling. Tinanong siya ni Leika kung paano siya naging sapat na malakas para wasakin ang isang regeneration stone gamit ang kanyang mga kamay. Seryosong interesado si Leika, pero sumagot lang si Zeke na nagawa niya iyon dahil astig lang talaga siya. Napansin ni Zeke na tulala si Langus, kaya tinawag niya ito pabalik sa realidad, sinabihang kainin ang kanyang pagkain. Pagkatapos ay lumapit si Leika kay Zeke, tinatanong kung gusto niyang sumama sa kanya.
Nalito si Zeke sa ibig niyang sabihin, at si Leika ay diretsahang nagsalita, hinihimok si Zeke na maging tauhan niya. Sinabi ni Laika kay Zeke na siya ang magiging backer nito dahil isa siyang anak sa labas at siguradong gugustuhin nito ng mga kakampi. Gusto ni Laika na tulungan siya ni Zeke na maging susunod na pinuno, gamit ang kanyang kapangyarihan at nangako siyang gagantimpalaan siya ng husto kapag siya na ang pinuno ng pamilya. Maganda ang kanyang pang-aalok, pero kalmadong sinabi ni Zeke na hindi siya interesado sa alok. Nang marinig ito ni Laika, inakala niyang si Zeke ay naglalayon ding maging pinuno ng pamilya, kaya niya tinatanggihan ang alok. Habang abala siya sa pagdadada ng kanyang mga haka-haka, pinagmamasdan siya ni Zeke at nakita niyang malapit na siyang umabot sa antas na 2 bituin at itinuturing niya itong isang bagay na kahanga-hanga para sa kanyang edad. Sa wakas ay nagsalita si Zeke para sabihin sa babae na malaya siyang gawin ang kahit anong gusto niya dahil hindi siya interesado sa anumang bagay na may kinalaman sa pamilya. Nagulat si Laika nang marinig ito at siya ay lalong naging mapilit siya habang tinatanong si Zeke kung ano talaga ang gusto nito. Nag-init ang ulo ni Zeke at galit niyang itinusok ang kutsilyo sa mesa, habang nagpapakawala ng nakakatakot na presyon mula sa kanyang katawan para sabihin kay Laika na wala siyang interes na magsilbi kanino man. Sinabi ni Zeke na gusto niyang mapag-isa dahil halata namang siya ang pinakamalakas. Ramdam na ramdam ni Laika ang presyon mula kay Zeke, na ikinagulat niya ng husto. Hindi siya makapaniwala na ang aura ni Zeke ay talagang nakakatakot sa kanya. Nagpatuloy lang si Zeke sa paglamon ng kanyang pagkain habang sinusubukan ni Langis na pakalmahin ang sitwasyon. Hindi na nakapagtimpi si Laika at hinamon niya si Zeke sa isang duelo. Si Zeke ay nagulat dito pero hindi siya yung tipo na umaatras sa isang hamon. Agad-agad na kumalat ang balita tungkol sa duelo sa mga estudyante na may duelo si Laika sa training grounds. Nagtakbuhan ang mga estudyante para manood ng duelo at habang si Langus ay natataranta. Si Zeke naman ay kampanteng-kampante lang. Sinubukan ni Langus na ipaalala kay Zeke na si Laika ang kanyang lalabanan pero si Zeke ay simpleng sumagot na wala siyang ideya kung sino ang babae. Tapos napansin ni Zeke na formal din kumilos si Langus at tinanong niya ito kung bakit. Aba henyo, kasi anak ka ng pinuno. Sabi ni Langus. Tinanong naman ni Zeke si Langus kung ano ang gusto nito mula sa kanya. Sinubukan ni Langus na ipaliwanag ang sitwasyon. Sinabi niya na si Laika ay anak ni Balsa at siya rin ay may dugong Typhona na isa sa 4 na dakilang pamilya na sumusuporta sa Eldraine. Sinabi ni Langus na isang henyo si Laika dahil nagawa niyang mamaster ang bawat anyo ng swordsmanship na mula sa pamilya Typhona. Si Zeke ay nakatayo lang doon ng kampante habang sinasabi kay Langis na ang tanging alam lang niya ay ang katotohanang anak siya ni Balsa. Si Zeke ay nagsimulang tumawa at sinabing ang hindi niya pagkaalam ay mas nagpapa-excite sa buong pangyayari. Itinuturing niya itong isang magandang takbo ng mga pangyayari habang pinapagalitan siya ni Langos na imposible siyang manalo laban kay Laika. Tinanong siya ni Langos kung bakit pa niya tinanggap ang hamon. Sinabi naman ni Zeke na halata namang inaasahan siyang tanggapin ito kapag siya ay hinamon sa isang duelo. Dagdag pa rito, tinitigan ni Zeke si Laika at napagpasyahan niyang mas mukha itong handa para sa duelo. Sumigaw si Laika kay Zeke na tumigil na sa kakadaldal habang nakatitig sa kanya at nakatusok ang espada sa lupa na parang isang tunay na mandirigma at tinanong si Zeke kung handa na ba siyang turuan ng magandang asal, dahil handa nang maglaban ang dalawa. Si Langus ay umalis na sa arena. Pinagsabihan ni Langus si Zeke na mag-ingat habang tumatakbo palayo. Ngayong silang dalawa na lang. Tinanong ni Zeke si Laika kung bakit ganoon na lang ang kagustuhan nitong labanan siya. Sumagot si Laika na ang layunin niya ay maging susunod na pinuno ng kanilang pamilya, at para makuha ang posisyong iyon. Gusto niyang talunin si Zeke para pagsilbihin siya. Nagulat si Zeke nang marinig ito at siya ay nagsimulang magtaka kung ano ang kinalaman ng lahat ng iyon sa kanya. Nagulat si Laika na si Zeke ay parang walang pakialam at tinanong niya ito kung hindi ba niya alam ang katotohanan tungkol sa kanyang pamilya dahil isa siyang anak sa labas. Sasabihin na sana ni Zeke na alam niya nang bigla siyang pinigilan ni Laika. Ipinaliwanag ni Laika na kasama si Zeke mayroong 5 tagapagmana na nag-uunahan para maging susunod na pinuno. Si Zeke ang kaisa-isang hindi nagtataglay ng dugo mula sa isa sa 4 na dakilang pamilya ng Eldraine. Ang susi
Dito ay kung aling pamilya ang magkakaroon ng pinuno. Ibig sabihin lahat sila ay nagpupursiging maging pinakamahusay sa akademya, at para malabanan ang kanyang mga kapatid. Sinabi ni Leica na kailangan niya ng mas maraming kaalyado. Ang buong paliwanag ay lubos na ikinalito ni Zeke, pero kahit papaano ay naintindihan niya ang punto nito. Ipinaalam ni Leica sa kanya na lumalaban siya para masiguro ang kanyang pwesto, at, nang hindi na nagsasayang pa ng oras, sumugod siya kay Zeke. Determinado siyang talunin si Zeke, at gamit ang kanyang espada, siya ay sumubok na tamaan si Zeke, pero bigla itong umatras. Naiwasan ni Zeke ang atake, ngunit ang tama ng espada ay nag-iwan sa lupa na wasak. Hindi pa handang sumuko si Leica habang tumatayo siyang muli para atakihin si Zeke. Iwinasiwas niya ang kanyang espada nang walang patumangga, at may matinding lakas, na lubos na ikinamangha ng mga manunood. Pinuri nila si Leica sa sobrang galing nito sa espada, kahit na ito ay isang pansanay na espada lamang. Tila ba naririnig niya ang sigawan ng mga manunood para sa kanya, tinaasan pa niya ang tindi ng pag-atake kay Zeke. Gayunpaman, si Zeke ay lumulundag lang sa paligid ng arena, iniiwasan ang bawat atake niya. Ang mga manunood naman sa kabilang banda ay humanga sa kung gaano kalakas si Leica dahil siya ang anak ng pinuno ng pamilya, kumpiyansa sila. Natatapusin ni Leica ang laban sa takdang oras. Lingid sa kanilang kaalaman, naiinis na si Leica dahil ang tanging ginagawa ni Zeke ay ang lumundag-lundag para iwasan ang kanyang mga atake. Halos walang kahirap-hirap si Zeke sa pag-iwas sa mga atake ni Leica na nagtulak sa kanya na questionin ang kanyang kawalan ng kakayahang tumama. Pinuri ni Zeke si Leica sa pagiging mabilis nito, at ang uri ng teknik na kanyang ginagamit ay mukhang magaling din. Idinagdag pa ni Zeke na mas magaling pa siya kumpara sa mga ordinaryong isang bituin na mandirigma. Nagalit si Leica at sinigawan si Zeke, sinabihan siyang lumaban sa halip na magsalita lang. Dahil ito ang gusto ni Leica, nagpasya si Zeke na patikimin siya ng kanyang lakas. Madaling naiwasan ni Zeke ang kanyang atake bago siya sinuntok sa dibdib. Ang suntok ay nagpadala ng mapanirang alon sa kanyang katawan, na naging sanhi ng pag-ubo niya ng dugo. Napaluhod si Leica sa sakit, na ikinagulat ng ibang mga estudyante. Habang nasasaktan, tumingala si Leica at tinanong si Zeke kung bakit hindi niya ito matamaan gayong siya ay dapat na mas magaling kaysa sa kanya. Inamin ni Zeke na mas mabilis siya kaysa sa karamihan ng mga isang bituin na nakilala niya, ngunit ipinaalam niya sa kanya na isa pa rin siyang isang bituin na mandirigma lamang. Nangatwira naman si Leica, ipinaalala kay Zeke na isa rin siyang isang bituin. Ipinaliwanag ni Zeke na madali niyang nababasa ang kanyang mga galaw dahil sa paraan ng kanyang paghinga, ang paggalaw ng kanyang mga kalamnan, at maging ang pagbabago ng tingin ng kanyang mga mata. Bukod pa rito, mas malawak ang kanyang karanasan kaysa sa kanya. Ipinaliwanag ito ni Zeke sa isang mayabang na paraan na nagtulak kay Leica na tumayong muli. Sumugod siyang muli patungo kay Zeke hawak ang kanyang espada, handang pugutan siya ng ulo. Ngunit kahit sa biglaang atake, naiwasan pa rin ito ni Zeke sa pamamagitan ng akrobatikong pagtalon paatras. Ito ay nag-iwan kay Leica na lantad sa atake ni Zeke, at pinarusahan siya ni Zeke sa pamamagitan ng pagsuntok sa kanya diretso sa malayong pader. Tumama siya sa pader at nag-iwan ng malaking alikabok na bumalot sa lugar. Nagulat ang mga manunood nang sila ay makita ito habang iniisip nila kung talo na ba talaga si Leica. Tuwang-tuwa si Langus nang makita niya ito at nagmamadali siyang bumalik sa arena na sinasabi kay Zeke kung gaano siya kagaling. Gayunpaman, sinabi ni Zeke kay Langis na hindi pa tapos ang laban. Humanga si Zeke, na nagawa ni Leica na kayanin ang kanyang suntok. Nang mawala ang alikabok, nakita si Leica na nahihirapang tumayo mula sa kanyang pagkakaluhod, na may bugbog na katawan, ngunit hindi pa siya handang sumuko. Sinubukan siyang patigilin ni Langus dahil baka siya ay mapahamak pa. Pagkatapos ay sinabihan ni Zeke si Langus na umatras dahil magiging mas seryoso na ang mga bagay at kung masaktan siya ay hindi niya ito pananagutan. Pinaghihinalaan na ito ni Zeke at ngayon ay kinumpirma niya na naabot na ni Leica ang dalawang bituin. Tumayo si Leica at isang nakakasilaw na aura ang umikot sa paligid niya. Agad na naintindihan ng mga manunood na naabot na ni Leica ang dalawang bituin.
Ang antas ng dalawang bituin ay kung saan kayang ilabas ng gumagamit ang tunay na pinagmumulan ng kapangyarihan sa labas ng katawan para sa martial arts. Ang proyeksyon na ito ay karaniwang tinatawag na aura. Tila mas lumakas si Leica at nagpasalamat siya kay Zeke dahil sa pagtulak sa kanya para maabot ang dalawang bituin. Dahil sa galit, sumugod siya papunta kay Zeke, handang pabagsakin ito. Ang kanyang espada ay sumusunod sa isang gintong landas ng aura at inamin ni Zeke na mas lumakas at bumilis siya. Patuloy lang siyang pinaglalaruan ni Zeke, hanggang sa magkamali siya sa pagtantiyas sa lakas nito at nasugatan siya sa mukha. Napansin ni Leica na tila namangha ito kaya naman, ginamit niya iyon para ipagmayabang ang lakas ng isang may dalawang bituin. Tiniyak niya kay Zeke na malapit na nitong harapin ang tunay na Thunder Spirit. Great Sword Arts. Si Zeke naman sa kabilang banda ay nasa sabik dahil sa wakas ay masasaksihan niya ang isang bagay na hindi pa niya nakikita. Noon, sobrang sabik niyang makita kung ano ang inihanda ni Leica para sa kanya. Ginamit naman ni Leica ang kanyang Thunderlight Flash technique na tumama kay Zeke bago pa man siya makagalaw, na nag-iwan sa kanya ng matinding pagkabigla at mga tanong kung paano ni Leica nagagawang gumamit ng kidlat. Inamin ni Zeke na medyo nababaliw na si Leica. Ngunit hindi nakikita ni Leica ang anumang pagsisisi na nagmumula sa kanya dahil nakangiti ito. Galit na ginamit ni Leica ang isa pang teknik, tinamaan si Zeke, na naging dahilan upang mapagtanto nito, na ang kahit anong ginagawa ni Leica ay sobra na para sa kanya. Alam niyang hindi pa kaya ng kanyang katawan ang ginagawa ni Leica sa kanya sa ngayon. At habang sinusubukan pa niyang mangalap ng impormasyon tungkol sa kanyang kasalukuyang estado, ang mga manonood ay pawang namamangha. Hindi nila inaasahan na ang isang mandirigmang may isang bituin ay makikipagsabayan kay Leica. Nalaman ni Zeke na hindi gaanong nagbago ang mga galaw ni Leica, ngunit ang pag-angat niya sa dalawang bituin ay nagbigay sa kanya ng biglaang pasabog na lakas. Si Zeke ay napilitang aminin na magaling ang ginagawa ni Leica. Dagdag pa rito ang katotohanang ang pagiging balot sa kidlat sa paraang ginagawa niya ay halos imposible 1,000 taon na ang nakalipas dahil sa paraan ng kanyang pagkilos. Naisip ni Zeke na siya ay makakagawa ng ganting atake, ngunit gusto niyang makita ang buong lakas nito, kaya handa siyang saluhin ang mga atake hanggang sa oras na iyon. Si Leica ay galit na galit dahil may lakas pa ng loob si Zeke na ngumiti kahit na nasa alanganing sitwasyon ito. Siya ay napagtanto na si Zeke ay punong-puno ng kumpiyansa at nagpasya siyang aalisin ang kumpiyansang iyon mula sa kanya. Sumugod siya papunta dito gamit ang mas nakamamatay at mas mabilis na teknik na hindi nagawang iwasan ni Zeke. Pinanood lang ni Zeke habang ang atake ay tumatama sa kanya, at tumilapon siya sa pader, na nag-iwan ng malakas na pagsabog na ikinabahala ng lahat ng nanonood para sa kanyang kalagayan. Nang humupa ang alikabok, nakatayo pa rin si Zeke na may ngiti sa kanyang mukha. Muli itong ikinagalit ni Leica, at tinamaan niya ito ng isa pang atake ng kidlat para mapaluhod siya. Tumatakbong lumapit si Langus, sinasabihan si Leica na itigil ang atake, ngunit tumanggi si Leica, na sinabing nakatayo pa naman si Zeke. Sinasabi ni Leica na hindi niya kayang tumigil dahil wawasakin lang nito ang kanyang pride. Nangako si Leica na hindi niya masyadong pahihirapan si Zeke kung susuko ito at manunumpa ng katapatan sa kanya. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Zeke at malinaw na nakikita ni Leica na kahit hindi ito isang lehitimong anak, ang kanyang pride bilang isang Eldragon ay nananatili sa kanya. Dahil nag-aastang mayabang ito, nagpasya si Leica na gagamitin niya ang lahat ng mayroon siya para tapusin ang laban. Ginamit niya ang Thunder Spirit Great Sword Arts, ang Heavenly Thunder, at siya ay tinamaan siya nito. Hindi makagalaw si Zeke mula sa kanyang kinatatayuan at sinalo niya ang buong puwersa ng atake. Ang kanyang katawan ay tinamaan ng napakaraming kidlat kaya napasigaw siya sa sakit. Pagkatapos ng atake, bumagsak si Zeke sa wasak na lupa. Dahil hindi ito gumagalaw, sa wakas ay itinusok ni Leica ang kanyang espada sa lupa sa paniniwalang tapos na ang laban. Sa kanyang pinakamalaking pagkagulat, narinig niya ang boses ni Zeke sa kanyang likuran, na nagsasabing sa wakas ay naiintindihan na niya kung paano gumagana ang mga bagay. Lumingon si Leica pabalik, at para dagdagan ang kanyang pagkagulat, kumikinang na ngayon ang katawan ni Zeke, na nagpapahiwatig na kaya na niyang gumamit ng kuryente. Ikinagulat niya ito at napatanong kung bakit nakakagamit ng kuryente si Zeke.
Nagulat din si Zeke dahil hindi niya alam na ito pala ang tinatawag nilang kuryente. Lumakad siya papalapit kay Leika ng mayabang, sinasabi sa kanya na sa totoo lang ay wala siyang ideya kung paano niya ito nagagawa. Gayunpaman, sinadya niyang magpatama para mapag-aralan niya ang kapangyarihan ni Leika at bago pa niya namalayan, nagagamit na rin niya ito. Kahit sa kanyang paliwanag, si Leika ay lubos pa ring nalilito dahil imposible dapat ang sinasabi ni Zeke. Ang tanging alam ni Zeke ay habang tinatamaan siya ni Leika ng mga atake nito, patuloy niyang ginagamit ang kanyang hininga ng Haring Dragon, at ang enerhiya ng kidlat ay tumugon sa kanyang hininga. Dahil dito, unti-unting naipon ang kidlat sa loob niya, at hindi nagtagal, natagpuan niya ang sariling kinokontrol na ang kidlat. Si Zeke ay nagsabi kay Leika na baka hindi niya alam ang lahat ng detalye, pero napagtanto niya na may pambihirang katawan si Leika dahil ang dakilang sining ng espada ay isang teknik ng pamilya. Ipinapalagay ni Zeke na ang buong angkan niya ay may parehong konstitusyon tulad niya, at siya ay natuto rin ng isang mahalagang aral na ang source power mismo ay maaaring isanib sa kidlat. Idinagdag pa ni Zeke na lahat ng ito ay dahil kay Leika kaya siya naging dalawang bituin. Dahil dito, buong kumpiyansang sinabi niya sa kanya na ang laban ay hindi pa tapos. Galit na iwinasiwas ni Leika ang kanyang espada sa kanya, pero ngumiti lang si Zeke at pinagana ang kanyang kapangyarihan sa kidlat. Si Zeke ay tumalon ng napakabilis kaya hindi niya makontrol ang kanyang katawan. Dahil ang kanyang source power ay nasaniban na ng katangian ng kidlat, ang kanyang buong kalamnan at mga ugat ay napasigla, na nagbibigay sa kanya ng dagdag na lakas. Itinuturing ito ni Zeke na isang espesyal na katangian, at nagpasya na makukuha rin niya ang kasanayan dito agad. Samantala, si Lagnas ay nanonood lang mula sa gilid habang naglalaban ang dalawa, at halos hindi na siya makasabay. Hindi nagtagal ay napansin ni Lagnas na iniiwasan na ni Zeke ang mga atake ni Leika nang walang kahirap-hirap. Dismayado si Leika sa buong pangyayari, kaya tinanong niya si Zeke kung siya ba ay sinusubukang insultuhin siya, pero sabi niya hindi. At sinabi sa kanya na nakikita niya ito bilang isang tunay na banta. Iwinasiwas ni Leika ang kanyang espada sa napakalayong distansya para lang subukang sorpresahin siya, pero naiwasan pa rin niya ang atake, at nagpasya siyang oras na para tapusin ang laban. Binanggit ni Zeke na para matapos ang laban, lilikha siya ng bagong teknik, kahit na matagal na mula noong huli niyang ginawa iyon. Naguluhan si Leika nang sabihin ito ni Zeke, at ipinaalam ni Zeke sa kanya na tama ang narinig niya, lilikha siya ng isang bagong teknik o isang espesyal na forma para mas madaling intindihin. Ikinagulat ito ni Leika, kaya naitanong niya kung sinanay ba si Zeke sa mga lihim na sining pandigma, pero hindi niya mahulaan kung aling angkan ito. Si Zeke ay napansin na tulala siya sa kanyang mga iniisip, at sinamantala niya ang pagkakataon para sumugod sa kanya ng napakabilis. Tinamaan siya ni Zeke gamit ang kanyang pinakabagong teknik, ang sining ng pagpaslang sa dragon, bagyo ng kulog. Sa isang malakas na kombinasyon ng mga kidlat, napaluhod si Leika at ngumiti si Zeke, sinasabing, tapos na ang laban. Sobrang tindi ng pinsala ni Leika kaya hindi na niya kinayang manatiling nakaluhod at bumagsak na lang siya sa lupa sa sakit. Gumapang siya papunta sa kanyang espada dahil hindi siya makapaniwalang natalo lang siya at pakay pa naman niyang lampasan ang kanyang mga kapatid na lalaki para maging susunod na pinuno ng kanilang pamilya. Habang abala siya sa pagsisi sa sarili, lumapit sa kanya si Zeke at sinabing siya ay talagang malakas dahil binigyan siya nito ng isang napakahirap na laban. Binanggit ni Zeke na gusto niyang matuto ng mga bagong bagay at hindi niya itinuturing na nasayang ang oras sa laban. Habang nakangiti, tinanong niya si Leika kung magkakaroon pa sila ng isa pang pagkakataon na mag-duel muli. Sa katunayan, gusto pa niyang maglaban sila ulit sa hinaharap. Pero habang sinasabi niya ito, si Leika ay nakatitig lang sa sobrang takot at gulat. Makalipas ang ilang oras, makikita ang ama ni Leika na si Balsa sa isang dungeon na nililipol ang mga halimaw, na para bang mga langgam lang. Ang unang anyo pa lang ng kanyang Dragon Combat Arts ay sapat na para puksain ang isang buong grupo ng mga halimaw, nang walang kahirap-hirap. Abala siya sa kanyang ginagawa nang pumasok ang isang mensahero sa dungeon para ibalita sa kanya ang pinakabagong ulat tungkol sa kanyang anak. Ipinaalam niya kay Balsa na ang kanyang anak na si Leika ay umangat na sa 2 bituin, pero si Balsa ay hindi natinag dito.
Sinubukan ng tauhan na sabihin kay Balsa na ang pag-angat ni Laika ay isang napakalaking karangalan para sa kanyang edad dahil, sa takbo ng mga pangyayari, maaaring umabot siya sa 5 bituin bago siya grumaduate. Nilinaw naman ni Balsa ang usapan, sinabing walang kwenta ang talento maliban kung, ito ay ginagamit. Sinabihan niya ang tauhan na bumalik na lang kapag may balita na nagamit na ni Laika ang bago nitong kapangyarihan. Sakto naman. Sinabi ng tauhan kay Balsa na katalo-talo lang ni Laika sa isang laban, at inakala ni Balsa na isang senior ang kanyang nakalaban. Gayunpaman, sinabi ng mensahero sa kanya na ang taong tumalo kay Laika ay ang kanyang anak sa labas, si Zeke. Naalala ni Balsa si Zeke dahil sa babaeng nagsilang sa kanya. Inamin ni Balsa na may talento naman talaga ang ina ni Zeke, pero alam niyang matagal nang pumanaw ang ina nito, bago pa man siya ipanganak. Kaya naman nagtaka siya kung paano nakuha ni Zeke ang mga kakayahang ginamit niya para talunin ang isang may 2 bituin. Binanggit din ng mensahero na ang magandang parte sa lahat ng ito ay naabot ni Zeke ang 2 bituin sa sarili niyang sikap. Wala siyang sinumang tagapagturo, pero patuloy siyang nagsikap. Nang marinig ito, si Balsa ay nagpasya na oras na para simulan ang unang pagsubok. Nagulat ang tauhan nang marinig ito at sinubukan niyang paalalahanan si Balsa na masyado pang maaga, pero walang pakialam si Balsa. Sinabi niyang pantay-pantay lang ang kamatayan para sa lahat at tanging ang malalakas lang ang pwedeng mabuhay. Sinabi ni Balsa na sinumang hindi makaligtas sa unang pagsubok ay isang ganap na basura at walang karapatang magkaroon ng kinabukasan. Ang opisyal ay walang magawa kundi sundin ang utos ng kanyang amo. Nagdagdag pa si Balsa ng mas nakakagulat na utos sa kanyang ipinapagawa sa pamamagitan ng pagsasabi sa opisyal na ipatawag si Freya. Napilitan itong magtanong muli at kinumpirma naman ito ni Balsa, sinabing gusto niyang si Freya ang maging tagapangasiwa ng pagsubok dahil mukhang isang interesanteng bata si Zeke. Tinanggap ng opisyal ang utos at umalis na. Ngunit sa kanyang pag-alis, sa wakas ay ipinakita ni Balsa ang kanyang pananabik na makita kung ano ang kayang gawin ni Zeke. Kalaunan, si Zeke at ang iba pang mga estudyante ay nasa training ground na sumusunod sa mga tagubilin ng guro. Gayunpaman, si Zeke ay may sariling ginagawa. Sariling gawain sa pagbubuhat ng mga malalaking bato na 5 beses ang laki kaysa sa kanya. Abala siya sa pag-iensayo ng kanyang breathing technique habang ang iba, namang mga bata ay nagsasanay ng Dragon's Breath. Ang breathing technique na kanyang pinag-aaralan ay itinuturing niyang simple lang at inaasahan niyang kayang matutunan ito kahit ng mga bata. Hindi nagtagal ay napansin ni Langus ang pagkakaiba sa paraan ng pagsasanay ni Zeke at tinanong siya kung hindi ba siya interesado na mag-ensayo kasama sila. Sinabi ni Zeke na hindi niya maintindihan ang punto nito at binanggit ni Langus ang pagsasanay sa Dragon Combat Arts. Kalmadong sumagot si Zeke na natutunan na niya ito, na ikinagulat ni Langus. Nakipagtalo si Langus sa kanya dahil kakaturo lang nito sa kanila kanina at imposible na na-master na niya agad ito. Nagpasya si Zeke na bigyan siya ng ilang aral tungkol sa daloy ng ether niya at kung gaano ito ka-imbalanse. Ibagsak ni Zeke ang mabigat na bato na buhat-buhat niya sa kanyang ulo at sinabihan si Langus na tumalikod. Ginawa ito ni Langus at hinampas siya ni Zeke mula sa likuran, na nagpasa ng napakagandang enerhiya ng ether sa kanya. Sinabi ni Zeke kay Langus na ang nararamdaman niya ay ang tamang daanan ng enerhiya. Agad na naramdaman ni Langus ang pagkakaiba at pinasalamatan niya si Zeke sa tulong nito. Dito na sa wakas na pagtanto ni Langus na na-master na nga ito ni Zeke. Pero naasar si Zeke na pinagdudahan pa siya ni Langus. Agad namang nilinaw ni Langus ang sitwasyon. Sinasabing hindi siya naiintindihan ni Zeke. Binanggit ni Langus na wala pang ibang nagturo sa kanya maliban sa kanyang ama, kaya naman palagi niyang kailangang pagbutihin mag-isa. Gayunpaman, sapat na ang lakas ni Zeke para talunin si Laika ng mag-isa. Akala ni Langus ay simple at nakakabagot lang para kay Zeke ang Dragon Combat Arts, pero sinabi ni Zeke na hindi ganoon ang kaso. Binanggit ni Zeke na kahanga-hanga ang stability nito. Sa madaling salita, minsan nang minamaliit ang Dragon Combat Arts ng kanyang mga anak na nagsabing masyado itong komplikado at mahirap. Kahit na komplikado ito, isa itong sining panlaban na may napakalakas na kapangyarihan na may iba't ibang fighting forms na nakapaloob dito. Bukod pa rito, kakakuha lang ni Zeke ng bagong anyo salamat sa laban niya kay Laika.
Lumalabas na ang teknik na ginamit niya sa pagtalo sa dragon ay ang final form. At curious si Zeke na makita kung paano napabuti ang teknik sa paglipas ng mga taon. Nagpa siya si Zeke na oras na para bumalik sa physical training dahil wala nang ibang matututunan mula sa Dragon Combat Arts. Bigla na lang, si Langus ay may kakaibang hiling kay Zeke, tinatanong kung maaari ba siyang pagbigyan nitong sanayin siya, ikinuwento ni Langus ang kanyang pagnanais na lumakas ng husto, kahit na napakahirap nito. Nakakagulat, sinabi ni Zeke na payag siya dahil nakikita niya si Langus bilang isang taong madaling turuan. Nagdiriwang pa si Langus sa kanyang tagumpay nang may isang pamilyar na boses na lumitaw. Mula sa likuran, hinihiling kay Zeke na sanayin din siya. Ang boses na iyon ay walang iba kundi si Leica. At kahit na nahihiya siya tungkol dito, hindi niya mapigilang aminin ang katotohanan na sadyang kahanga-hanga si Zeke para matalo siya. Ikinuwento ni Leica kung gaano kagaling si Zeke, at inamin niyang nadurog ang kanyang pride noong laban nila. Nagulat si Zeke sa biglaang hiling, at idinagdag ni Leica na gusto rin niyang lumakas para malampasan ang kanyang mga kapatid at maging si Zeke mismo. Lubusang itinapon ni Leica ang kanyang ego at hinimok niya si Zeke na turuan siyang lumakas. Ngunit nag-isip muna si Zeke sandali tungkol sa kanyang sagot na nag-iwan kay Leica sa estado ng pagpapanik. Ayan guys, hanggang dito na lang ang video. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, mag-comment ng next part sa comment section. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa channel, pindutin ang bell, at i-like ang video. Salamat sa panonood at hanggang sa muli.